Dito po tayo sa may Libertad Corner, FB Harrison, Pasay City. At ito, i-update ko sa inyo kung ano na po yung progress dito sa ginagawa nilang drainage, no? Napakalaki po ng drainage na to. Palabas po yan doon sa Manila Bay. Nimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Yeah, magandang tanghali sa inyong lahat mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update ngayong tanghaling ito. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-28 na po ng Nobyembre, taong 2024. Ayan, kagagaling ko lang sa opisina namin at nagpasa ako ng DTR. Kahabaan po ito ng FB Harrison, no? At pati una kong ipapakita sa inyo yung update dito sa ginagawa nilang malalaking drainage. Ito po yung FB Harrison Corner, Libertad, palabas ng Manila Bay. So ayan yung papasilip ko sa inyo kung ano na yung progreso. So ito po yung update natin nung nakaraan dito. Ayan, napakalalaki po ng drainage na ginawa dito. Tapos nilagyan nila ng mga columns kabilaan para sa lagyan ng slab yung drainage na to, no? Napakatibay ng pagkagawa dito. So ngayon titingnan natin kung ano na yung nangyari o progreso. Doon lang yan sa unahan. Papakita ko sa inyo. Babaybayin natin at kung gaano na baka haba. Ginagawa dito ng Meralco, ito yung kukunin nila yung kanilang mga poste. Kita nyo naman yung salasalabat ng mga electrical wirings dito sa kanan, ano? Grabe. Kabahan po ito ng FB Harrison. Ito yung palabas ng EDSA City Hall ng Pasay, dyan sa kaliwa sa unahan. At ito na yung FB Harrison Corner, Libertad intersection to. Kakanan muna tayo dito. Ito yung part na in-update natin nung nakaraan na napakalalaki ng drainage na ginawa dito. Ito, ano na, na-pouring na yung pavement. Patungo yan dyan sa unahan, palabas ng Roas Boulevard. Napakalawak po na ito at napakalaki ng drainage. Parang subway na yung drainage dito. At hanggang dito pa lang sila, ayan o, yung mga equipment nila. So patungo yan doon sa Roas Boulevard. Hanggang dito pa lang yung tapos. Gabundok pa yung mga lupa dyan, doon sa dulo. Dito. Buong kalsada po yung ni-repair dito. Tapos dito sa gitna yung napakalaking drainage. Dito yung barracks ng gumagawa sa ano. Ang contractor na gumagawa dito ay JMK Builders Construction. JMK Builders. So mula yan doon sa may Roas Boulevard, patungo yan doon, no, sa may LRT. So diretso naman tayo. Check natin kung gaano kahaba yung sakop hanggang doon sa unahan. Yan. Ito yung patungong EDSA doon sa may Heritage. Ito naman yung pa Hilpuyat Avenue. So diretso tayo Libertad dito sa may LRT. May bago din gawa dito. Akala ko ano eh, akala ko arena eh. Napakalaki din ng drainage dito na ginawa nila sa gitna.
At mahaba na, no? Hanggang dun yun, yung sa may LRT 1 Libertad Station. So andito pa yung mga barracks nila. Ayan, ayos na. Yung dating butas-butas to dito, no? Bako-bako. Ngayon makinis na at napakalaki po ng drainage dito. Ayan, kabaan po ito ng Libertad patungo dyan sa Libertad Station ng LRT 1. So shout out sa mga taga rito, no? At familiar sa kanila yung lugar na to. Malayo na din pala yung inaabot. Kamakailan lang tayo nag-update na tuloy-tuloy yung paggawa nila dito. Ngayon ito napakalayo na, lagpas na dito sa Mayrusi. Ayun lang sa unahan natin, yung stasyon. Tapos tumaas dito, tinaasan. Ito yung Rusi. Hanggang dito pa lang mga kasikap, mga nasa 200 meters pa at makakarating na dyan sa LRT. So diretso na lang natin at ipakita ko pa rin sa inyo kung ito yung lumang pavement na bako-bako, butas-butas, i-repair pa to, no? So yung pavement na lang ata ang i-repair, bali yung drainage parang hindi na, hindi, parang i-repair pa yung drainage. Kung di ako nagkakamali kasi tinanggal na nila, binutasan na nila yung mga manhole dito. Maliit lang kasi yung drainage dito. Ito yung mga manhole, oh. Dito ka hirap yung kalsada, bako-bako, tapos matraffic, lalo na pag umuulan po ng malakas dito. Kitang kita yung mga butas-butas na kalsada, asfalto dito sa part na to. Ayan, Pure Gold Libertad dito sa kanan. Ayan na po yung LRT. So hanggang dito yon yung pagre-repair ng pavement at pag-ayos ng drainage. So kaya pala hindi pa nila dinidiretso dahil ito, inunahan sila ng Maynilad, nagpa-pipe laying sa part na to, no? Para pag ni-repair na nila yung mga drainage going back culvert at yung pavement ay maayos na yung sa Maynilad, hindi na sagabal. Kaya siguro hanggang dun pa lang sila sa may Rusi. So kakanan na po tayo dito mga kasikap, intersection Libertad Station na po ito dito ng LRT 1. Shoutout po sa mga taga-Pasay at sa mga kasigap natin na solid na laging nag-aabang sa ating mga update. Yan, magandang tanghali po sa ating lahat. Saan man kayo naroroon, no? Kung nasa ibang bansa man kayo ngayon, na dati kayo taga rito sa Pasay, so ito yung Libertad Palengke, no? Ating gawing kanan, may ginagawa din dito. Dinimolish na yung building dyan sa kanan. Dami mga prutas. Wala nang sidewalk dito dahil okupado na. Parang doon na rin sa Baclaran. So sana sa yung tinatakbuhan ni Diwata, no, yung vendors party list, okay sana kung yung kahinatnan doon bibigyan ng mga pwesto yung mga manininda, no? Maglalagay sila ng mga parang palengke ba, malalaking yung mga lugar na hindi sagabal sa mga sasakyan, mga lugar na talagang hindi nakakaperwisyo sa lansangan na pinipwestuhan ng mga vendors. Ayun dapat yung ano nila bigay sa mga manininda, kasi mahirap din naman
sabi-sabihin na natin na maganda yung hangarin nila, mabigyan ng mga hanap buhay yung mga maliliit nating kababayan na mga pagtinda, pero makakapagtinda sila pero marami din na piperwish yung mga kababayan natin na araw-araw gumagamit ng lansangan, nagmamadali sa trabaho, papasok sa trabaho, na naabala sa mga kababayan nating vendors. Sana kung ganun sana yung uobligahin ni Diwata, na kaso parang malabo yan. Kung si Isko Moreno nga, wala, yung pinanukala din yan dati na yan ng mga pwesto, yung mga vendors na hindi pa kalat-kalat, pero wala din namang nangyari. Nandito na tayo sa EDSA top, dun sa dulo. Doon na tayo mag-end ng ating video sa may Metro Point intersection. Kung ganun sana, no? Kaso wala na. Hanggang dun lang yun, yung sabihin na natin may mangilan-ilan silang mga vendors na mabibigyan na pangkabuhayan, pero ganun din, baka mas lalo pang ang dumami yung mga vendors dyan sa Baclaran, sa top. Kung ngayon nga yung footbridge nandun sila sa taas, tapos sa baba halos di na makadaan yung mga sasakyan. So shortcut ka lang, imbis na tinawag na shortcut, mabilisan, aabutin ka ng dobleng triple pa na oras bago ka makalagpas dito, dahil wala nang madaanan, nasa gitna na yung mga vendors yan sa top, ilalim ng Baclaran Station. Ay buti pa nung panahon dati ni Pangulong Duterte, talagang luminis yan dyan. Pero ngayon wala eh, kinukontrol din kasi ng LGU Pasay dito, tapos yung mga pulis dyan, ilang police station yung nandiyan dyan sa ilalim yan. Hindi naman po pwedeng di sabihin walang bigay yan sa kanila, kaya mas lalo pa ang dumadami yung mga vendors dyan, lalo na dito sa taas ng footbridge. Try nyo lang, umakyat kayo dyan sa footbridge na yan, daming mga tindahan. Yan mga sikap, dito na po tayo.